What's up, KG? Welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to, nandito tayo sa TV Patrol kung saan hindi pa pala tayo nakafollow. So follow natin TV Patrol. So may nakita kasi ako dito nga madalas na pinag-uusapan online, no? So mainit na issue tungkol sa Pax Silica. So hindi daw data hub ang itatayo dito sa Pilipinas, sa New Clark City, no? So basahin muna natin yung kanilang report, no, ng TV Patrol. So sabi nila, nilinaw ng BCDA at DTI-BOI na ang ititatayong pasilidad sa New Clark City sa ilalim ng Pax Silica Partnership ay hindi isang AI data hub. So ano kaya yun, no? So, kundi isang manufacturing plant para sa mga equipment at components na gagamitin sa AI data center. So may isa na naman to sa mahalagang clarification tungkol sa malaking project ng Pilipinas sa ilalim ng Pax Silica. So, sabi nga doon sa report, hindi daw ito isang malaking AI data center. Para sa akin, hindi ibig sabihin na mas maliit yung balita. Sa totoo lang, maaring mas importante pa nga ito eh. Kasi, dahil ang pinag-uusapan natin dito ay manufacturing ng mga kagamitan at components. Kasi ako nasa manufacturing company ako, no? Mga component, mga kailangan ng AI data center, semiconductor industry at iba pang mga high-tech na mga businesses, no? Kung matutuloy man ito ng maayos, no, posibleng magkaroon talaga tayo ng mga pagkakataon na hindi lang maging consumer ng AI technology, kundi maging producer at supplier din tayo ng technology ecosystem. No? So, sabi rin ng BCDA, ang proposed development sa New Clark City ay maaaring makatrack ng $40 billion hanggang $70 billion na investment at potentially lumikha na mahigit 130,000 high quality jobs kapag fully developed. So, yung report na yun ay nandito naman yun sa link, no? So, basahin nyo na lang dyan sa kanilang link, no? Kung ano yung iba pang mga detalyo. Pero dito, pag-uusapan lang natin yung mga simpleng bagay lang, no? Magbibigyan din tayo ng konting komentaryo tungkol dito. So, ano ba yung Pax Silica? No? So, isipin natin yung AI bilang isang napakalaking industry na ngayon. May AI software, mga computers, servers, may mga chips, may mga power system, may cooling system, may mga networking equipment. At lahat ng yan ay kailangan ng physical infrastructure at components. So, hindi sapat na may AI application, kailangan may factory, equipment, mga semiconductor, semiconductor components, electronics, tsaka yung mga supply chain. So, dito na pumapasok ng opportunity sa atin dito sa Pilipinas. Yung Pax Silica Initiative ay nakatuon sa pagbuo ng mas secure na technology supply chains. Kasama na yung mga critical minerals, advanced manufacturing, semiconductors, no? Computing at saka AI, data infrastructure. At yung propose ng New Clark City development ay intended na maging manufacturing-driven ecosystem. Ibig sabihin, hindi lang tayo yung naghihintay na maghintay ng ganito, no? Ang ibang bansa ng data centers dito. So, hindi lang tayo. Gusto natin gumawa ng mga bagay na ginagamit ng data centers at high-tech industries. Para sa akin, malaking distinction yun. So, bakit ako pabor, no, sa pagtatayo nito? Pabor kasi ako dito no? Kasi, simple lang Dahil may isang malaking problema yung Pilipinas para sa akin. Marami tayong magagaling na Pilipino, pero kulang tayo sa high-value industries na maaaring pagtrabahuan nila dito sa Pilipinas. Ang nangyayari tuloy, yung mga engineers, mga IT professional, scientists, technician, mga skilled worker, talagang nag-a-abroad na lang sila umaalis. Doon napupunta yung mga skills nila. Kung isang project tulad ng nito makakapagbigay ng manufacturing ecosystem dito sa Pilipinas, may possibility na magkaroon tayo na tinatawag na brain gain, imbis na brain drain. No? Brain gain yung nag-gain ka ng something, no, knowledge, no? Hindi tayo na-drain, no? At ito mismo ay isa sa mga layunin na binabanggit ng BCDA na gamitin yung mga talent ng mga Filipino engineers, researchers, computer science graduates, yung mga skilled professional dito sa bansa. Pero hindi lang trabaho ang issue. So, value creation ang mas mahalaga. So, hindi lang dapat tayo exporter ng raw material. Ito ay isa sa mga pinaka-interesting na topic na gusto ko na mapag-usapan natin. Kasi may nickel tayo may copper, may ibang mga natural resources. Pero kung ang ginagawa lang natin kunin yung raw materials at i-export natin, saka natin bibilhin pagkabalik finished product na, high value products na. So, sino yung kumikita na mas malaki yung value?
So, hindi necessarily Pilipinas. Kaya magandang direction yung pag-develop ng manufacturing capability. Kunwari, may raw materials. So, ipaprocess niya yun. Magiging components. Mapupunta sa mga advanced manufacturing. After turn on, finished technology product na siya. So, mas maraming stages na ginagawa sa Pilipinas, mas maraming economic activity na maaaring manatili sa Pilipinas. So, sabi rin ng BCDA, no, bahagi ng vision ng Baxilica ang development at ang pagpaprocess ng locally sourced minerals tulad ng nickel, copper, at into high-value products sa halip na simpleng pag-export lang ng raw material. So, para sa akin, ito yung direksyon na dapat nating suportahan. At syempre, hindi naman porket pabor tayo. Syempre, meron din tayong mga concerns at na dapat din natin mapag-usapan. So, hindi naman ibig sabihin na pabor ako, automatic na tama na yung lahat, no? So, hindi. Kung gusto natin maging successful yung facility, kailangan natin na maging honest sa risk. Unang-una, yung supply ng tubig. Manufacturing at high-tech facilities, talagang kailangan ng tubig. May mga news na umaabot ng malaking volume yung potential water requirement ng proposed development. Kaya kailangan siguraduhin na hindi maapektuhan ng household, farmers at communities kapag dumating na yung dry season. No? Pangalawa, kuryente. So, high-tech manufacturing, siyempre, kailangan ng malaking elektrisidad. Kung magkakaroon tayo ng maraming factories pero kulang yung power supply, magiging problema talaga yon. Tapos, pangatlo, siyempre, environment. So, hindi pwedeng economic development ngayon tapos environmental disaster naman pagkatapos. Sunod naman ay pang-apat ay yung mga local communities at saka mga indigenous people. Kailangan malinaw yung consultation, land rights at protection. Tapos panlima, sino ba talaga makikinabang? Ito yung pinaka-importante. Kasi dahil pwedeng magkaroon tayo ng 70 billion investment pero kung puro foreign executives ang high-paying position, at ang ordinaryong Pilipino ay puro low-paying jobs lang. Hindi natin masasabi na fully successful ang project. Kaya dapat kasama sa plano yung training, scholarship, certification, skills development para sa mga Filipino workers. Ngayon, medyo malayo, no? Hindi ko alam kung tama. No? Pero gusto ko lang din i-share yung about naman dun sa Bataan Nuclear Power Plant. No, isa rin yung sa mga project natin na talagang dami rin nag-against, so hindi na natuloy hanggang sa naglabas ng maraming pera, hindi rin natuloy. At ngayon sayang na hindi napapakinabangan. Siyempre may mga risk, so hindi naman natin matatanggi yun. Mga nangyari sa Japan, no? Nagkaroon sa Fukushima, nagkaroon ng problema yung kanilang mga nuclear reactor. Pero still, yun nga, no? Siguro time na rin para maibalik yung mga ganong infrastructure. No? Kung kuryente man ang problema natin, so malaking bagay talaga yun. Pero kailangan talaga mas mapag-aralan pa. No? Kasi kagaya nung nuclear Bataan Nuclear Power Plant. Natapos yun noong 1984 at saka dinisenyo siya para magkaroon ng capacity na 621 megawatts. Pero hindi nito kailanman talaga na komisyon hindi na talaga nakapag-produce ng commercial electricity. So, kung imagine niyo may infrastructure, may malaking investment, may potential na makatulong sa energy security, pero hindi na nagamit bilang operational nuclear power plant. Tapos hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yung possibility ng rehabilitation o pagtatuloy ng bagong nuclear capacity sa Pilipinas. Pero kailangan din natin maging fair talaga sa history. Hindi kasi simple yung tinatawag na sayang lang dapat pinandar o pinagana. So may mga safety concerns nga, earthquake-related concerns, corruption allegation, at iba pang issue na naging dahilan na iba pang mga naging bahagi ng desisyon kung bakit hindi ito talaga pinaburan. At dito natin makikita yung lesson. So, hindi sapat yung magtayo tayo ng malaking project. Kailangan itong maging maayos mula sa planning hanggang sa execution. Kailangan talaga maging transparent. Kailangan safe. Kailangan economically viable at higit sa lahat, kailangan may tunay na pakinabang sa mga Pilipino. So, wag nating ulitin yung magandang plano pero hindi natuloy. Sana yun lang ang no? Ito yung dahilan kung bakit pabor ako sa Baxilica. Hindi dahil guaranteed yung magiging successful, no? Wala namang ganun hindi naman natin alam kung magiging successful pa yung Baxilica. Pabor ako dahil mas mabuting subukan natin umakyat sa technology value chain kaysa manatili tayo sa mababang value activities. Pero yung kailangan natin ay accountability. Pag sinabi natin 130,000 jobs, nasaan yung mga trabaho? Pag sinabi natin 40 to 70 billion investment, nasaan yung investment? Pag sinabi nila na brain gain, no? May mga Filipino engineers pa talaga na nakakakuha ng high-paying opportunities. Pagka naman sinabing advanced manufacturing, may technology transfer ba? Filipino suppliers ba nabibigay o mga local startups ba?
Mga universities bang kasali? Yan, nabubulol lang ako. Diyan natin dapat sukatin talaga yung success. At siyempre, yung pinakamalaking opportunity to, imagine ninyo, ang isang Pilipinong graduate ngayon ng computer engineering, electronics man, mechanical, electrical, industrial, computer science or mga data sciences. Imbis na talagang kailangan nila pumunta ng Singapore, Japan, South Korea, o Amerika para makapaghanap ng mga high-tech manufacturing jobs. Pwede nilang gawin yun dito mismo sa Pilipinas. At kung maging successful yung ecosystem, hindi lang isang factory pinag-uusapan natin, pwede itong magkaroon ng suppliers, mga logistic companies, maintenance business, engineering firms, training centers, research laboratories, local startups, small and medium enterprises, universities at iba pang mga businesses. Yan yung tinatawag na economic multiplier effect. Kaya kung tatanungin nyo ako, pabor ba ako sa PAC Silica Manufacturing Development dito sa Pilipinas? Oo, pabor ako. Pero hindi blind support na. Smart support. Support ako sa mga environmental safeguards. Support na may transparent na contracts, may mga protection sa communities, may mga reliable water at power planning. At higit sa lahat, support sa inuunang Filipino talent at Filipino workers. Dahil ang tunay na sukatan na isang malaking project ay hindi yung kung gaano kaganda yung rendering. No? Hindi rin kung gaano kalaki yung mga investment announcement at kung gaano kaganda yung mga press release. Ang tunay na tanong kasi dito, pagkalipas pa ng 10 hanggang 20 taon, mas mayaman ba ang Pilipinas? Mas magiging skill ba ang mga Pilipino? Mas maraming high-paying jobs pa? May mga advanced ba yung mga manufacturing natin? May competitive ba na mga local companies? At mas kaunti ba ang mga Pilipino napipilitang umalis dahil walang magandang opportunity dito sa atin? Kung ang sagot dyan ay yes, then I believe PAC Silica could become one of those projects na dapat nating suportahan. Pero tandaan natin na lesson ng Bataan Nuclear Power Plant. Ang malaking project ay hindi automatic na malaking tagumpay. Kailangan ito matapos, kailangan ito mapatakbo ng maayos, kailangan natin itong maging ligtas. Kailangan itong magbigay ng tunay na halaga sa sambayan ng Pilipino. Kaya ang gusto natin ngayon ay hindi lang build it. Gusto natin na build it right. Dahil kung tama execution, syempre, baka ang New Clark City ang maging isa sa mga lugar kung saan magsisimula ang sabihin ng mundo. The Philippines doesn't just consume technology anymore. The Philippines helps build it. At yun ang klase na industrial development na gusto kong makita sa Pilipinas. So, hindi tayo dapat laging taga-export ng tao o raw materials. Panahon na para mas marami tayong export na technology, products, expertise, at mga Filipino innovations. So, ayun lang no. Maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong mga ma'am, sir. Ano masasabi nyo dito sa PAC Silica? Kayo ba ay pabor o hindi pabor dito, no? At kung nagustuhan nyo ang aking content at meron kayong mga komento, so comment down below kung ano yung inyong mga komento at inyong masasabi about dito sa ating tinalakay ngayong araw na to. So, yun lang no. Maraming salamat sa inyong lahat at syempre magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!